bringing hope the world over. Hope Channel. It's good to be back here, mga kabataan. And it's good to see you back, James. Kamusta ka naman? Okay naman ako, partner. So kayo mga kabataan dyan, kamusta naman po kayo? Ang payo ko po sa inyo, huwag niyo na po ito ililipat sa ibang channel sapagkat ang ating pag-aaral ngayon ay masabi kong very exciting. Wow! Talagang magiging exciting nga to, James. Kasi hindi lang siya enjoyable para sa mga kabataan, kundi para din sa parent. Tama. So ano pong hinihintay nyo? Kunin nyo na po ang inyong mga ballpen at papel para isulat ang mga mensahe o mga payo na ibibigay sa atin ni Kuya Bri. Tama yan. So, umpisahan na natin. Tama ka dyan. Ako po ulit, ang inyong kaibigang si King James. At ako naman po si Chev na makakasama nyo dito lang where you can find truths from the Bible and get clear messages. At syempre po, makakasama natin ang masasabi nating aktibo at lalong gumagawa pong pastor. Walang iba, kundi si Kuya Bri. Kuya Bri, bati ka naman. Talaga naman Pinabati ko po yung ating mga kabataan na patuloy na nagsusubaybay, nakatutok sa kanilang mga telebisyon at kanilang mga Biblia para malaman ang katotohanan. Isa na naman pong kapanapanabik na pag-aaral tungkol sa Biblia ang ating pong sisiya sa atin at titignan natin kung paano tayo mabibenefit nito at kung paano natin i-apply ito at paano rin natin i-share ito sa ibang mga kabataan. Salamat, Kuya Bri. Ang paksa po natin ngayon ay tungkol sa tahanan. Pero bago po natin pag-usapan yan, panoorin muna natin to. Bilang ina sa 3 anak, ay maraming struggles talaga. At yung struggles na yan, unang-una sa sarili mo, kung paano mo gagawin yung gampanin mo bilang isang ina. At ikalawa, yung alamin mo kung ano ba, para saan ba itong mga batang to? Bakit sa'yo ibinigay ng Diyos ang mga batang to? So kapag naintindihan mo na sila ay ipinagkatiwala lang sa'yo ng Diyos, gagawin mo talaga yung pinakamabuti sa lahat para sa kanila. So una, kilalanin mo na ang mga batang to magkakaiba. So, iba-iba rin ang paraan kung paano mo sila didisiplinahin, kung paano mo sila tatratuhin. At ikaw din bilang isang ina, meron ding stages ng pagiging ina na unti-unti nagmamature ka. So sa unang anak mo, nandun yung pagiging stricto mo. Pero later on, kapag i-evaluate mo yung sarili mo, nakikita mo na marami pa pang dapat i-improve. So mayroong 4 na points lang na gusto kong tandaan natin. Una, alamin natin kung galing saan ang mga batang to. Na sila'y binili ng dugo ng Diyos, na sila ay in-trust lang sa'yo ng Diyos, pinagkatiwala lang sa'yo, at sila'y nakalaan para sa langit. Ikalawa, you have to love them. Mahalin mo sila dahil ang sabi ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. O kung paano kami minahal ng Diyos, mahalin mo ang mga anak mo ng ganun din. Ikatlo, yung prayer, napakalaking bagay. No? Maramdaman ng mga bata na ang ginagawa mo, ang paraan ng pagpapalaki mo sa kanila ay dahil nilalapit mo sila sa Diyos. At ika-4, educate. Educate mo yung sarili mo. Matuto ka everyday sa mga pamamaraan kung paano mo mas ma-improve pa yung pagpapalaki mo sa kanila. At educate mo rin sila. No? Hindi sa paraan na may kasalanan sila, tsaka mo sila didisiplinahin, kundi sa lahat ng panahon na may pagkakataon kang kausapin sila, no, bigyan mo sila ng mga instruction, yun yung pinakamahalaga para sa kanila. So, doon natin makikita na ang Diyos gagawa kapag naramdaman mo na ang tungkulin na pagiging magulang hindi sa iyo, pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos. Yun lang ang maibibigay ko sa mga magulang na sana sa ating paraan ng pagdidisiplina sa kanila, makita nila na sila'y nakalaan para sa langit. Maging responsible at ang isa sa pinaka main objective, no, yung pinakalayunin mo talaga ay lumaki sila na self-governed, na sa sarili nila, alam nila yung tama at mali. At yun ang maghahatid sa kanila sa daan patungo sa langit.
Ganun pala yun, partner, no? Akala ko, iisa lang ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero magkakaiba nga pala, no? Oo, friend. At speaking of pagpapalaki ng magulang sa mga anak, Kuya Bry, bakit po kaya ngayon, tila ba yung mga anak, hindi na gumagalang sa kanilang mga magulang? Ano po bang sinasabi ng Biblia tungkol sa paggalang? Well, kung sinasabi ng Biblia, merong talamak na sinasabi sa Biblia sa 2 Timothy chapter 3, simulan natin sa verse 1. Ito ang nagpapakita sa atin na maliwanag na sa huling araw, talagang magiging ganito na ang mga kabataan. At isa dito ay yung kawalang paggalang sa mga magulang. Opo. So kung natagpuan ninyo, basahin natin na King James sa verse 1, 2. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang Ito, mapapansin mo, King James, no, binabanggit dito yung masuwayin sa mga magulang. Sabi dito, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ito yung mapanganib na mga panahon, hindi dahil sa may mga gera o may mga lindol o may mga bagyo. Mas mapanganib itong panahon na ito dahil sa kawalang galang ng mga anak sa mga magulang. Malaking disaster ito kasi ang sabi sa Biblia, sa Exodus chapter 20, doon sa 5th commandment, binabanggit niya na igalang mo ang iyong mga magulang upang humaba ang iyong araw sa lupa. Ibig sabihin, kung hindi mo igagalang ang iyong mga magulang, iikli ang iyong buhay. So may kinalaman siya sa life and death situation sa mga huling araw. Kung bakit napupunta ang mga kabataan sa bisyo, napupunta ang mga kabataan sa mga sakit, at bigla ang kamatayan dahil sa hindi nila sinunod ang payo ng kanilang mga magulang. Hindi lang yun, ha. Ang sabi sa verse 5, ang sabi dito, may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Marami sa mga kabataan ngayon ay nagsisimba, nagbabasa ng Bible, nagpipreach, pero walang galang sa kanilang mga magulang. Medyo layuan daw natin ito. Bakit? Kasi very deceptive siya. The fact na nakakadraw siya ng maraming mga kabataan dahil siya ay nagpipreach o very religious siya, pero the fact na wala siyang galang sa kanyang mga magulang, ay pwede itong maging trend o pwede itong humatak ng mga kabataan para pwede naman pala mag-preach, pwede naman pala maging religious, pero hindi igalang ang mga magulang. In that way, very dangerous itong paraan na ito ng mga kabataan. Opo. Pero Kuya Bry, di ba po, meron kasing sinasabi ang ating mga kabataan. Sa tingin ko, kahit ako na-experience ko din, na parang pakiramdam ko hindi naman kasi ako naiintindihan nila. Baka naman hindi lang naman kasi akong may mali. May mali din naman po sila. So, ano po kayang masasabi niyo sa mga kabataan na nag-iisip ng ganun? Sa tingin ko, hindi lang siguro sa mga magulang, no, pero may mali talaga sa age na ito. Papansin natin sa Bible, sa text na binasa natin kanina, sa mga huling panahon ay merong mapanganib. Alam mo, nagsimula nagkaroon ng mga gera, kaguluhan na ito, ang mga tao ay ligalig na ligalig. At dahil sa pag-arise ng mga gera na ito, kaguluhan, nag-arise din ng evil sa puso ng mga tao. At ang evil na ito ay lalo pang nai-expose sa pamamagitan ng media. Makikita natin ang mga palabas ngayon ay ganito din, at ang mga games ngayon ay pumapatay, mga online games. Ang mga kinahihiligan ng mga tao ngayon ng mga recreation ay bugbugan, patayan, kung ano-ano pa, 'di ba? Kahit sa mga recreation na ito. At ito ang nag-arouse ng evil passion sa loob ng mga bata, mga music na very rebellious ang mga lyrics at saka ang mga dating nito, na pagdating nila sa bahay nila, hindi nila maramdaman yung saya na meron, kaya ready nilang i-accuse ang kanilang mga magulang na hindi sila naiintindihan. Kuya Brian, nabanggit niyo po yung pagiging rebelde o rebelde. Minsan, ang dahilan ng mga hindi pagsunod o pagrebelde ng mga anak sa kanilang mga magulang ay minsan may galit sila. Minsan may galit sila na, ayoko na sa mga magulang ko, galit ako, kaya ako magre-rebelde. Ano po yung masabi tungkol po dito? Well, on the other side, may katotohanan yon. Kasi kung hindi nire-respeto ng magulang ang kanyang anak,
medyo mahihirapang irespeto ng anak ang kanyang magulang kasi kumukuha lang o ginagaya lang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Saan nila kukunin ang pagrespeto kung hindi ito na ituro sa kanila? On the other side, kung naturuan naman sila ng respeto at hindi pa rin sila rumispeto, it's already on their choice na hindi sila rumispeto. By the way, bakit ba natin irerespeto ang ating mga magulang? The only reason kung bakit natin irerespeto sila, kasi sinabi ng Diyos, honor thy father and thy mother. Ang sabi. So, kung ikaw ay irerespeto sa mga magulang mo kasi nirerespeto ka nila, at kapag hindi ka nirerespeto magulang mo, ay hindi mo rin sila irerespeto, may problema sa'yo. Hindi mo alam ang high requirements ng Panginoon. Ang requirements ng Panginoon, igalang ang mga magulang. Ngayon, kapag hindi mo na igalang ang mga magulang mo, regardless kung ginagalang ka nila o hindi, may kaukulang consequences ito sa'yo. Babalik ito sa'yo. Kasi tinan mo ha, kung hindi mo maigalang ang mga magulang mo, sino ang kaya mong igalang? At kung hindi mo kayang igalang ang kapwa mo tao, sino magkakatiwala sa'yo sa trabaho? Sino ang manliligaw sa'yo? Sino magpapaligaw sa'yo? At paano ka igagalang ng anak mo kung ikaw mismo hindi ka marunong gumalang sa mga magulang? So, napakalaking problema nito na nagsimula at nag-ugat pa ito sa ating mga magulang na baka rin hindi rin sila gumalang sa kanilang mga magulang. Kaya tayo, nagiging ganun din tayo sa ating mga magulang. Pero Kuya Bry, kasi meron mga situations naman na nagkaroon ng masasamang experiences yung mga kabataan natin na ginawa ng mismong tatay Abuses. or mga na-abuse na mga kabataan natin. So, napakahirap po sa kanila na igalang ang isang tao na gumawa sa'yo ng masama kahit magulang mo pa po yun. Tama yun, no? Hindi lang actually lumalala ang kawalang paggalang ng mga anak sa mga magulang. Lumalala din ang kawalang paggalang ng mga magulang sa mga anak. Tingnan mo ha, imbis na kausapin ng matino sa isang maayos at kristyanong paraan, pasing ka o mataas ang boses habang kinakausap ang kanyang anak. Gusto mo bang gawin sa'yo yung ginagawa mo sa anak mo? Siyempre, ayaw po. Ang sabi doon, isa sa mga writings ng messages ng people, sabi niya, there is a way to certainly ruin the life of your family. Ito yung impatience in talking. Kapag ka ikay nagsalita at wala kang patience, most probably sinisira mo ang puso ng iyong anak at wala na siyang dahilan kung paano niya pa ibabalik sa iyong respeto. But on the other side, kung ikaw naman bilang bata, nakilala mo si Kristo at namatay ka kay Kristo at tinanggap mo siya bilang personal mo tagapagligtas, magkakaroon ng bunga ng paggalang sa iyong puso. Magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso, pag-ibig at fear, o tinatawag nating takot sa Diyos. Pagka meron ka na nito at pinanganak ka na muli, irirespeto mo ang mga magulang, hindi dahil sinirirespeto ka nila, kundi dahil sa may respeto ka. Dahil mahal ka ng Diyos at gusto mo, ibalik ito sa mga magulang mo dahil kahit papano, ginawa ng mga magulang mo ang lahat ng makakaya nila para mapalaki ka sa abot ng kanyang kakayanan, kaya lang hanggang dun lang talaga yung kanilang kakayanan. O kaya baka hindi rin nila nabasa ang Bible. So, mayroong personal responsibility ang mga Kristiyano, lalo na sa mga kabataan, na igalang ang kanilang mga magulang at ibalik ang tamang respeto para sila ay maging pagpapala bilang Kristiyano. Okay nga. Salamat Kuya Bray sa binigay mong yan. Pero meron pa akong pumasok sa isip ko na situation. Paano kung yung mga kabataan, parang hindi nila maintindihan kung bakit gano'n ang mga magulang. Tapos, ang mga magulang, sasabihin naman, hindi rin kasi namin maintindihan yung mga kabataan ngayon, bakit sila gano'n. Pero bago niyo po sagutin ang tanong ko na yan, ay magkakaroon po muna tayo ng break. Kaya mga kabataan, antabay lang kayo dyan dahil magbabalik pa ang Clear Messages. Being raised as a pastor's kid is not always easy. Even though I was taught all the Bible stories, heard all of the principles and everything, didn't really care what the Bible had to say. I remember when I was 10 years old, my dad and my mom announced to us that they were going to have a divorce. I experienced a lot of pain from this divorce. Like anybody that experiences pain, you immediately go to seek pain relief. For me, these came in the form of drinking, doing meth, smoking weed. I decided to go on a trip down to California to make a little extra money.
My big business plan consisted of me purchasing large amounts of marijuana, stuffing it in a hidden pocket in the back of my sweatshirt, and flying down on the airplane and selling it at a higher price. So I ended up going to the airport. I got dropped off there and I had my herb in the back of my hoodie, right? I began to wait in line and I started to look over all of the different TSA shirts walking by. I saw different guards with machine guns, cops and dogs. I started to freak out and panic. I began to bargain with God and saying, Lord, if you get me through this, I won't ever sell any more drugs anymore after this, okay? Took my shoes off, took my belt off, but they didn't make me take my hoodie off. And I was able to get right through security. I ended up selling just a little bit of the marijuana and smoking most of it. I came back with a loss. When I got on the plane to come back, I was sitting there feeling pretty down and discouraged about my trip and the way that I was. I began to really realize how sick my addictions had become, how thick the cords of sin had really wrapped around me. A friend told Stephen about the book, The Richest Caveman by Doug Batchelor. He obtained a copy from his father and began reading it. When I read Doug's story, I saw that he came from a pit of sin just like I was in. And he was actually probably even worse than me, and I couldn't believe that. It just totally captivated me because I could identify with Doug's experience. I never knew what it was like to truly live. But after I invited Jesus into my heart, God began taking me places that I never dreamed of going. I am so thankful to God for Amazing Facts, for Doug Batchelor, and his book, The Richest Caveman. I would never be where I am today if it wasn't for God using these as instruments to reach the unreachable. Dedicate your life to gratitude. Please join Amazing Facts in a special season of prayerful and charitable gratitude to our Savior, the Lord Jesus Christ. Mark your calendar. Giving Tuesday, December 2nd, 2014 is just around the corner. What will you do? Salamat sa paghihintay mga kaibigan. Nagbabalik na po ang Clear Messages. So, Kuya Bri, balikan po natin yung tanong ko kanina. Di ba po iniisip nga ng mga kabataan na hindi sila naiintindihan ng kanilang mga magulang. Samantalang ang mga magulang naman ay sinasabi na ang mga batang ito ay hindi ko rin maintindihan. So, paano po kaya? Anong explanation para doon? Siguro nga, hindi sila nagkakaintindihan. Baka dahil sa generation gap, magkaiba sila ng mga lingwaheng ginagamit. Yung isa ay ang lingwaheng ginagamit yung mga kapanahunan niya. Diba? Yung mga kabataan naman, may panibagong lingwaheng ginagamit. So, siguro mahalaga na matuto silang makinig sa isa't isa. Ang sabi ng Bible, sa James chapter 1 verse 19, ito mahalagang prinsipyo ito ng Biblia na dapat tandaan ng ating mga magulang. Siguro mamaya explain ko sa inyo kung gaano kahalaga ang tunay na pakikinig. Meron kasing kunwaring nakikinig. Dalawa sila nagkukunwari, yung magulang at saka yung anak nagkukunwari. Ang sabi sa James chapter 1 verse 19, sabi, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, at magmakupad sa pagkagalit. Alam mo, ang laging reklamo ng mga anak, pangit kasi yung approach ng nanay namin, kaya ayaw namin silang pakinggan. Ang gusto naman ng mga magulang, ito kasing mga anak ay hindi marunong makinig, kaya ganito. Siguro, for the time being, kailangan pakinggan natin o matuto tayong makinig. Unang-una, total, ikaw naman ang anak at hindi ka naman magulang, mauna kang makinig sa iyong mga magulang.
Kasi magulang yan eh. Kumbaga sa sipaan, mas malayo ang katatalsikan mo. Kasi mawawalan ka ng allowance, mawawalan na, diba? So matuto kang makinig kasi alam nga namang igalang, yung paggalang mauna sa iyo. Opo. Sa mga magulang naman, of course, kailangan i-consider nila ang paggalang sa kanilang mga anak bilang Kristiyano. Matuto rin sila makinig. Pero ito yung payo ko kagaya kanina, no? Pakinggan natin ang puso, hindi yung bibig. Gamitin natin ang ating puso sa pakikinig, hindi ang ating tenga. Kasi minsan kapag meron ng sinabi ang anak natin at medyo very offending, ang ating kaagad ninonotice yung offensive word. Opo. Hindi yun talagang gusto niyang sabihin within his heart. Niya. Yung need. Kasi every person may need. Yung mga 50 years old may need. Yung mga 20 years old may need. So usually, hindi nakikater yung need kasi naging very literalistic yung ating pakikinig. Halimbawa, sa communication kasi, kailangan pakinggan mong maigit, i-validate mo yung mga information. Say for example, sabi niya, lagi ka na lang late. Pero minsan lang naman na late. Di ba? Minsan lang, lagi agad? Lagi agad. Ayaw ng mga kabataan ito. Tapos, hindi namang nagnakaw, sasabing, baka ninakaw mo. Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Parang, lagi na lang parang ako. nagdududa. So, ang kailangan dito, pakinggan ng maigi. Bigyan ng enough time para pakinggan yung gustong sabihin. Pangalawa, huwag laging nagsasalita. Pagka nagtanong ka, itigil mo na bibig mo. Nagtanong ka eh. Meron tayong, saan ka galing? Anong ginawa mo doon? Tuloy-tuloy yun. Saan doon ang sasagutin ng bata? Di ba? So, matuto kang makinig. Pangalawa, pag nagsalita ka, very briefly, gamitin mo yung salita para i-confirm kung totoo o hindi yung napakinggan mo. Para, ang tawag doon ay feedback eh. Di ba? Feedback. Para malaman mo kung tama ba yung naintindihan mo o mali. Saka ka mag-conclude o gumawa ng action tungkol dito. Opo. Hindi ka agad na mag-conclude ka ngayon. Tungkol sa generation gap, kailangan malaman mo yung need nung kabataan. Hindi mo kailangang magbasa ng mga psychology books or whatever sa bawat stage. Ang gawin mo lang, you have to spend time with your child. Kuya Brian. Mula sa pagdadiaper, spend time. Oo, spend a lot of time. Time spent para maintindihan. Pero kung wala kang a lot of time spent, usually hindi mo rin siya maintindihan. Ganun din sa parents. Kuya Bri, napakalaga po ng talagang pakikinig, lalo na sa magulang at ganoon din sa anak. Pero paano pang pakikinig kung ganito ang situation? Yung anak ay malayo ang kanilang loob na mag-share o magsalita, kaya ang tendency, nag-share sila sa kanilang mga kaibigan, pupunta sila ng tita, kanilang mga malapit na loob, doon sila nag-share imbis na sa kanilang mga magulang. Opo, Kailangan magkaroon ng loyalty between parent to their child and child to their parents. Ibig sabihin ng loyalty, huwag mong ichichismis kahit kanino ang magulang mo. Kahit sa kapatid mo, huwag mong ichichismis. At yung magulang, huwag din niya nasisiraan ang kanyang anak sa harap ng isa pa niyang anak o sa kanyang asawa. As much as possible, magkaroon ng loyalty sa isa't isa. Ibig sabihin ng loyalty, kung may mali siya, sa kanya lang kaagad sasabihin. Sa isang Kristiyanong paraan. Kasi once na narinig yan ng anak niya, sa tatay niya, yung sasabihin ng magulang niya, mawawala na ng tiwala yung bata dun sa nanay. At lahat na sila mawawala ng tiwala sa isa't isa. Alam mo, may sinasabi ang Biblia tungkol dito. Ito'y nasa Malakay, chapter 4, verse 6, 4 verse 6. At may pag-asa para sa atin tungkol dito. Pakibasa. 4 verse 6, Chef. At kaniyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. So may sumpa pala sa kawalang paggalang ng mga anak sa mga magulang. Kasi the moment na, halimbawa, nag-aasawa ka, hindi mo ikinonsulta sa mga magulang mo, or pumili ka na mapapangasawa, hindi mo kinonsulta, sisirain nito ang relationship ninyo at sisirain nito ang relationship ng buong angkan. So, magiging curse siya sa lupa. Imbis na magkaroon ng pagmamahalan, nag-create siya ng mas malaking gap. Na dati ay meron ng gap, lalo pang nag-create ng mas malaking gap. So, ang pangako, ibabalik daw ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak. So, ang payo ko siguro dito sa mga magulang, ang sabi ng Colossians, sabi niya, do not exasperate your children or they may be discouraged. Ibig sabihin, huwag niyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak. Paano gagawin yun? Isang mahinahong pakikipag-usap. At siguro bago mo kausapin siya, mag-pray ka muna na ma-overcome mo yung emotions mo.
Pag wala ka ng emotions, ready na yung cognitive mind mo na makipag-usap from reason to reason, at ready ka na rin makinig, pwede ka na makipag-usap. Pero kung hindi mo kayang gawin at mag-flare up ka lang din, siguro wag ka na muna makipag-usap. Sabihin mo, pwede ba tayo mag-schedule na mag-usap tayo at this time? Pagka kasi nakikita ng anak na may control ka, next time magtitiwala na siya makipag-usap sa'yo. Opo nga. Paano naman pala, Kuya Bray, kapag halimbawa ako isang kabataan, tapos sige na nga, magbiging humble na nga ako kahit hindi ko kasundo si nanay ko, tatry ko. Tapos nung tinry niya, parang hindi naman niya nakuha yung response na gusto niya. So, ano po, kasi feeling niya, ayaw na niya ulit-ulitin kasi, ay, wala naman palang pakialam eh. I don't think so. Science would say na kapag katama ang approach mo, kahit minsan, nagkamali ka, pag paulit-ulitin mo siya, magiging maganda rin ang feedback nito. So, ulit-ulitin mo lang siya kasi kapag mahinahon ka naman, hindi rin po, wala ring magiging mahinahon din ang kausap mo. Regardless kung parents mo yan, aso man yan o kung ano man yan, pag mahinahon ka, magiging mahinahon din ito. Maging pasensyoso ka lang at ready ka kung ano man ang response niya. Kung masama ang response niya, ready ka pa rin maging mahinahon. Magbabago din yan later on. Opo nga, sabi nga ni Thomas Edison, kahit 1,000 times mo na itry, in the end, magsasucceed ka rin. That's Ayan. Patience ang kailangan. Una, yung tinatawag nating precept or pagtuturo. Hindi yung pagbabawalan mo, hindi naman niya alam kung bakit. Wala kang bakit. Wala kang explanation, walang Bible text, walang kahit ano. Pangalawa, example. Kapag ka sinabi mo, gawin mo, hindi yung, wag kang mamamalo. Alam mo yun? Wag ka raw mamamalo, pero namalo ka. So, magkakaroon ng confusion. So, ibig sabihin ba, example, ipakita mo. Okay? Pangatlo, yung restraint. Pagbawalan mo, at kapag ka hindi niya ginawa, tanggalan mo siya ng mga ilang privileges. Pero i-explain mo pa rin kung bakit nawawala yung privileges. Pero maging balanse ka, wag kang magre-restrain ng sobra sa ginawa niya. Ibig sabihin, 1 lang yung mistake, ang kanyang kaparusahan 10. Dapat may sense of justice kasi ang bata. So kung 1 lang din. Okay? Tapos ang susunod natin, of course kapag ka napunta na sa extreme, ang pinaka-effective pa rin, siguro, i-cry out mo na ito sa Panginoon. Prayer is the most effective alternative. Mag-pray ka, tapos kunin mo ang anak mo, kausapin mo siya ng masinsinan, with tears, with agony, and prayer. Once daw nakita ng bata na nagpe-pray ka na, at pinagsisikapan mo na hindi maging emotional, hindi ka maging galit, makikita niya na talagang seryoso ka at usually babaguhin niya rin yun. Kaya lang ang problema, kapag late mo nang ginawa to, pag malaki na siya, ginawa mo to. Mas maganda kung mas bata pa, talagang ininiig mo sa prayer. Saan mo gusto mas marami ang prayer? Pag matanda na o bata pa lang, tinutukan mo na para pagtanda, hindi ka nagaanong problemado. Siguro sa mga kabataan natin, yung isa pang tanong na, ano ba ang Bible text na the best para dito? Gusto kong basahin ang Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi, "At kayong mga ama, huwag ninyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak." Bata pa lang, inaasar-asar na. Pinabatok-batukan, pinanggigigilan. At ang susunod pa nito ay sarcastic. Yung mga sarcastic na mga sagot. Alam mo yung sarcastic na mga tanong na nakakaasar. So, dapat hindi gaganon. Or, mga words na very triggering sa pride at saka sa evil spirit ng bata. Huwag mong gagamit nito. Very Christianly mong kausapin ng bata na para din siyang boss mo sa opisina o kaya ay parang kapatid mo sa pananampalataya. Isa pa, ang sabi dito, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, kung paano si Kristo magdidisiplina, ganun dapat ang paraan ng ating pagdidisiplina sa ating mga anak. Kung hindi ka Kristiyanong magdidisiplina sa iyong anak, hindi rin magiging Kristiyano ang iyong anak. In fact, makukonfuse siya kapag ikaw ay nagpe-preach, nananalangin sa church, tapos pagdating sa bahay, ibang-iba ka. Talagang dragon ka pagdating sa bahay. So, magkakaroon ng maling impact ito sa ating mga kabataan. So, ang challenge ko po sa ating mga kabataan ngayon, unawain natin ang ating mga magulang kasi pag hindi natin naunawaan yan, magre-repeat uli yung ginawa nila sa atin sa ating mga anak. And worst pa ang ating gagawin sa ating mga anak, knowing na, ang magulang ko nga, ginanito ako, mas matindi pa ang gagawin ko sa iyo. On the other side, wag din tayong masyadong maluwang sa ating mga anak na lahat na lang ng bagay ay pwede. Ikaw naman ang madidisaster pagdating ng araw. At the end, gusto kong i-quote ang quotation na ito. Ang sabi dito sa page 332 ng Messages to Young People,
if you have sinned in not rendering love and obedience to them, begin now to redeem the past. You cannot afford to take any other course, for it means to you the loss of eternal life. Pwedeng mawala ang eternal life sa'yo dahil sa kawalang pagrespeto mo lang sa iyong mga magulang. Regardless kung anong remorse, kung anong sama ng loob mo sa kanila, tanggalin at patawarin yan. Kasi once na hindi mo nagawa yan, ngayon pa lang, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa pa, the hearts of your parents have been drawn out in tender sympathy toward you. And can you return their love with cold ingratitude? Ito bang ibabayad mo sa lahat ng pagpapakumbaba ng mga parents mo sa iyo? Pagka ganito, tinigatan mo na talaga ang puso mo, wala na talagang pag-asa para sa iyo. Pero sabi dito, have you not followed your own independent judgment when you knew that such a stubborn course would not meet the approval of God? So, kabataan, patawarin mo ang mga magulang, mahalin mo. Nasabi mo na bang I love you sa kanya? Niyakap mo na ba siya? Kinis mo na ba siya? O na-text mo na ba siya na magagandang bagay? Kung hindi mo pa nagagawa ito, ito na ang pagkakataon sapagkat pagpapalain ka ng Diyos. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, maraming mga struggles sa mga kabataan ngayon. Subalit kung maglalagay kayo ng respeto sa kanilang mga puso, ito ay sa pamamagitan ng inyo pong miraculous hands. Ang banal na Espiritu ang gumawa sa kanilang mga puso upang igalang ang kanilang mga magulang at ganun din, Panginoon, return, igalang din ang kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you po talaga, Kuya Bryce, sa inyong shinare sa amin na ito at sa kaliwanagan na ibinigay nyo. Hindi lang po sa akin, hindi lang po kay James, kundi sa mga manonood po nating mga kabataan. At I'm sure po na hindi lang kami ang na-blessed, kundi sila din. At gayon din po ang ating mga magulang na nakikinig. Kaya naman po maraming salamat po talaga. Yes. Maging ako rin, Kuya Bry, talagang marami ako natutunan. Kaya po, mga kaibigan, wag na wag niyo pong palalampasin ang mga episodes namin sapagkat mas magaganda pa po ang mga topics na pag-uusapan natin sa susunod. Dito lang yan, where we can find truths from the Bible and get clear messages.